outings against Lithuania and earlier against Puerto Rico. And here, an early trend. Tim Duncan on the floor. Very much. Great. Right from the jump, Team USA. There's LeBron. Ginobili. That's 3 and a foul. Kung natutuwa kayo sa mga poppies na ito, mangyari lamang na mag-like, share at subscribe na sa channel ko. Since 1992, mula nang pinadala ng USA ang mga professional basketball players nila na mga NBA superstars sa Olympics, ay naging dominant ito sa basketball. Hindi ito natalo kahit isang beses at mayroong malaking winning margin. Pero noong 2004 Athens Olympics, sa simula pa lang may mga kinaharap na problema ang team. Karamihan kasi sa mga prospected players ay hindi nakalaro dahil injury at personal na dahilan. Ilan dito ay sila Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Jason Kidd, Tracy McGrady at Kevin Garnett. Ang naging final roster ng team ay pinangungunahan nila Allen Iverson, Tim Duncan, Stephon Marbury, Sean Marion, Richard Jefferson, Emeka Okafor, Carlos Boozer, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony at Amare Stoudemire. Pagdating naman sa coach, may ilang nagsasabi na hindi fit si Larry Brown sa kabila ng naging champion ito sa NBA nung taong ding yon at naging assistant coach din sa Olympics. Ganun pa man si Larry Brown pa rin ang humawak sa team. Kung titingnan ang lineup ay masasabi pa rin namang contender at may pag-asang mag-champion dahil combination ito ng superstars na sila Iverson, Duncan at Marbury at rising stars na sila LeBron, Wade, Anthony. Noong exhibition games ay natalo sila sa Italy by a big margin. Sa kasunod na laban kontra Germany ay muntik na silang matalo kundi dahil sa game-winning buzzer-beater teardrop shot ni Iverson. Matapos ang laro ay sinabi ni Marbury sa isang interview na nahihirapan sila dahil hindi ginagamit ni Coach Brown ang mga batang rising stars tulad nila LeBron at Wade. At dahil sa sinabing yon ni Marbury ay muntik na siyang tanggalin sa lineup ni Coach Brown. Noong mismong Olympics na, ang unang assignment nila ay ang Puerto Rico. Ang Puerto Rico noon ay may Carlos Arroyo na isang NBA player din. Although hindi siya sikat sa NBA, pero veterano naman pagdating sa international games. Tinambakan nila Arroyo ang USA na may 19-point lead na kalamangan sa score na 92-73. Kung panoorin ang laro kung bakit natalo ang USA, makikita na walang makasabay kay Arroyo sa takbuhan dahil hindi makahabol ang mga veterano ng USA. Kung ipinasok sana si LeBron James at yung iba pang mga batang player na may athleticism at fresh legs, ay siguradong mapipigilan si Arroyo at mananalo din ang USA. Dahil doon na pagbuntunan ng sisi si Brown dahil sa hindi paggamit sa mga nasabing young talents, considering na half of the team ay may age bracket na below 24 years old. Ang commissioner ng NBA noon ay nagpahayag din ng disappointment dahil sa pagkatalo. Nakabawi naman ang USA sa dalawang sumunod na laban bago muling nakalasap ng talo mula sa kamay ng Lithuania sa score na 94-90. Sa quarterfinals ay nakaharap nila ang Spain at mabuti na lang na ipanalo nila ang laban dahil doon nakapasok sila sa semis. Sa semis naman ay Argentina ang nakaharap nila. Ang Argentina noon ay mayroong batang Manu Ginobili, Luis Scola at Andres Nocioni. Unfortunately, natalo ang USA sa Argentina sa score na 89-81. Wala nang pag-asang makakuha ng gold medal ang USA dahil sa pagkatalong yon. Ang nangyari sa larong ito ay kapareho din ng pangyayari sa mga laro kontra sa Puerto Rico at Lithuania kung saan ay natalo din ang USA. Kakulangan pa rin sa energy, athleticism at transition defense
ang dahilan ng pagkatalo. Dagdag pa ng mga analyst na kulang sa outside shooting ang USA. Wala ding maayos na play ang team dahil si Iverson at si Marbury ay mga scorer pero hindi mga legitimate point guard na usually nangunguna sa pag-execute ng plays imbes na tumira. Si LeBron James lang talaga ang may playmaking ability sa roster pero sa kasamaang palad ay hindi naman ito nabigyan ng minuto. Kalaunan sa kompetisyon ay nagkampiyon din at nakuha ang gintong medalya ng Argentina nang talunin nito ang bansang Italy sa finals. Ang USA naman ay nakakuha pa rin ng bronze medal ng talunin at makabawi sa Lithuania. Si Allen Iverson ay nag-average lamang ng 37% na field goals sa loob ng 8 games. Si Tim Duncan naman ay hindi naging dominant na tulad na inaasahan. Si LeBron naman ay nag-average lang ng below 12 minutes sa isang laro. Dumepensa naman si Coach Brown na ang roster ng team ang naging problema dahil hindi nakasama sa lineup ang mga superstars tulad ni O'Neal at Kobe. Since unang 7 Olympics, ang USA ay may win-loss record ng 50 wins at 3 losses. Ang 3 losses na yon ay nangyari lahat noong 2004.